Sabi nga kanina ni Brother Joey, second Sunday of the year. At ang sabi niya nga kanina, kalimutan na daw ang mga nakaraan dahil ang buhay natin ay pangkasalukuyan at pangbukas. Amen! Hallelujah! So sino po yung nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Alam niyo po, kapag tayo'y nagmamahal sa Panginoon, patuloy po natin siyang mararanasan. Amen. At wala nang pinakamasayang buhay dito sa lupa, kundi yung maranasan natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Gusto niyo po bang pagpalain sa umagang ito? Sabihin mo sa iyong katabi, mahalin mo lang ang Diyos. Amen? Bago ko po basahin yung teksto na aking babasahin, naalala ko lang po yung nung nag-renew kami ng vow ng silver wedding namin ng asawa. Ang sabi ni Bishop, yung susi talaga ng yung lasting relationship pag may Kristo ka sa iyong puso. Kasi daw, ang God is love. Pag nandyan si Jesus, nandyan ang buhay mo, puno ka ng pag-ibig. At pag punong-puno ka ng pag-ibig, love covers the multitudes of sins. Love keeps no records of wrong. Lahat tayo may mga pagkakamali, pero kapag punong-puno tayo ng pag-ibig, natatakpan po ito ng pag-ibig ang mga bagay na pag nakita mo siya, naiinis ka, pero once na may Kristo ka sa buhay mo, hallelujah, mangingibabaw lagi ang pag-ibig. Amen. At pag full of love ka, makikita mo sa mukha, hallelujah, gaganda ka at gugwapo ka. Amen! Tingnan mo nga katabi mo kung gwapo at maganda. Palakpakan natin kung maganda yan at gwapo. Amen! So, ang buhay po natin bilang mga tinawag ng Diyos, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Amen? Diba? Pabait ng pabait. Amen! Kung dating medyo mabait lang, pag nakilala mo ang Diyos na punong-puno ng kabaitan, babait ka rin. Hindi na medyo mabait lang, mabait na mabait na mabait na. Amen! Hallelujah! So, basahin na po natin yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At ang ating pamagat is honoring God with our wealth. Sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your harvest. Then your barns will be filled with plenty, and your wine presses with burst open with new wine. Palakpakan po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, hallelujah, ang pagsunod po sa Panginoon, ito po ay napakalaking pribilehiyo sa bawat isa sa atin. Amen. At sa dami-dami ng mga tao dito sa lupa, tayo yung tinawag ng Diyos na nandito ngayon. Amen. Hindi lahat ay tinawag or hindi lahat ay pinili. So tayo po na nandito ngayon, tayo ay pinili ng ating Diyos na buhay. Ito pong mga salita ng Diyos na ibinahagi or sinasabing pinag-uutos ng ating Diyos, binigay niya po ito sa mga Israelites people. And who are the Israelites people? The Israelites people are the chosen one, the chosen generation. Amen. Sila yung tao na nakipag-covenant ang Lord sa kanila. Amen. That the Lord is their God and God is ang ating Panginoon ay piniling bayan, Israel. Kaya po, kung makikita nyo po, dahil sila yung chosen nations, makikita po yung mga favor. Amen? Yung favor ng mga Israelites, kahit
matitigas ang mga ulo nila. Nandyan lagi ang favor ng Lord sa kanila, ang pag-iingat nila. Di po ba, ang dami nilang mga bagay na ginawa na ikinalungkot ng Diyos sa kanilang mga buhay. But then, hallelujah, hindi nagbago yung pangako ng Diyos sa kanila. Na hindi niya pinabayaan at patuloy niya silang inire-restore. Amen. So tayo, chosen generation ba tayo ngayon? Hallelujah. Tayo'y mga hentil, pero sa biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay binilang na pinili ng ating Diyos na buhay. So tayong lahat, pinili ng Panginoon. Amen. So kung pinili po tayo ng Diyos, kung para sa isang tahanan, kung ikaw ay nandun sa loob ng tahanan, meron kang ama na magtuturo sa iyo. Meron kang ama na uutos sa iyo. Katulad ng sinabi ni Brother Joey, sinasabi niya sa mga kabataan, makinig sa mga magulang. Pag pinapagalitan, huwag magagalit. May mga bagay po tayong sinishare sa ating mga anak para iyon sa kanilang kabutihan. Ganyan din po ang ating Diyos. Nag-uutos po siya sa atin. Ito ay para sa ikabubuti natin. Amen. Na yung mga bagay na tinuturo ng Diyos sa bawat isa, ito ay para maranasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiya na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Pinili ka pero hindi mo mga bagay na dapat mong i-enjoy. Why? Baka hindi ka sumusunod dun sa utos na pinag-uutos ng Diyos. Amen. Di ba sa pamilya kapag ayaw makinig ng iyong anak, nadidismaya ka. Minsan gusto mo na siyang bilhin ng sasakyan, parang mapipigilan ka pa. Meron kang gustong bilhin para sa kanya, pero parang mapapaisip ka. Why? Why? Kasi pasaway. So, hindi po natin maiaalis ito. At ang ating Diyos, ang tinuturo niya po sa atin ay sundin natin ang kanyang mga inuutos. At kung babalikan natin ang Deuteronomy chapter 28, that there is always a blessing in obedience. Amen. Pwede po natin i-flash yung Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 13. Pwede po ba? Ang sabi niya dito, ito na ba? Hindi pa. Proverbs chapter 3 pa yan. So yung Deuteronomy chapter 28. Okay na ba? Sabi niya dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Imagine that. Susunod pa. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Sige pa. You will be blessed in the city and blessed in the country. Sige pa. The fruit of your womb will be blessed. Yung ating mga anak, pagpapalain ng Lord. And the crops of your land, lahat ng mga itatanim natin. And the young of your livestock, yung mga alaga nating mga hayop. The calves of your herds and the lambs of your flocks. Katulad ni Brother Joey, maraming mga anak ang kanyang mga kambing. And your basket and your kneading through will be blessed. Lahat ng mga bagay ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Go ahead. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Amen. Sa iyong pagpasok, pagpapalain ka ng Lord. Sa pag-alis mo, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. And the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in 7. Ibig sabihin, yung mga
Yung mga kalaban natin, yung mga naiinggit sa atin, yung mga kung ano-anong pinagsasabi sa atin. Hallelujah! Magagapi po sila, matatalo sila. Bakit? Hallelujah! They will come at you from one direction but flee from you in seven. Sabi nga, wag mo daw kalabanin yung mga malapit sa Diyos, yung mga naglilingkod sa Diyos. Dahil lang maghihiganti ang Diyos. Amen. The Lord will fight for us and the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen. So anong lahat ang mga bagay na makokonek ka? Pagpapalain ng Lord. Amen. Dahil nandyan ka, pabankrupt na yung company, nandyan ka, bigla yan na magpo-prosper. Why? Kasi nandyan si Sister Lorena, nandyan si Sister Lani na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. The Lord will bless you abundantly and exceedingly. Hindi ka magkukulang. Ano po yung susi? Maging obedient ka lamang. Mga kabataan, habang ikayo ay bata pa, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Maging masunurin kayo. Huwag nyong ipagwawalang bahala. Ang sabi nga nung sa Deuteronomy na ikwintas mo ito. Yung mga salita ng Diyos. Lagay mo sa noo mo, ikwintas mo ito. Para huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos. Amen. Para masunod mo ito sa Joshua 1:8. Sabi niya, pag nilayan mo ito sa araw at gabi, para masunod mo ito, laging mariremind ka dahil nandyan lagi ang salita ng Diyos. Amen. Huwag yung paglinggo ka lang magbabasa ng Bible. Hello. Pag nagpipreach ang pastor, daming kinakalikot. Hello. Hindi yan tatanim sa ating mga isip at sa ating puso kapag hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Yung honoring, ang ibig pong sabihin ng honoring is glorifying. Hello, making weighty, parang binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Giving tribute. Hello, pinapahalagaan mo, binibigyan mo ng tribute. Recognizing God's supreme value. Binibigyan mo ng value. Malaking halaga. Amen. Yun po yung honor. Ang sabi ng ating binasa, honor the Lord with your possessions or with your substance. Yun po yung honor. Bigyan natin ng pagpapahalaga. And ano po yung mga wealth or substance na sinasabi dito sa ating binasa? All possessions, income, resources, talents, and time. Ito po yung mga substance na nasa atin. Ang sabi nga kanina nang nagpatuto, yung nagising ka lang na malakas, walang karamdaman, that is the great blessing. Kaya nga po sabi nila, health is wealth. Totoo po yun. Why? Ibuhos mo nang ibuhos yung panahon mo habang malakas ka sa pagtatrabaho. Darating yung time, yung kinita mo na napakaraki, na 50 years mo or 30 years mong tinrabaho, kapag ikaw ay nagkasakit, minsan, isang buwan lang, ubos yung 30 years mong savings. Kaya health is wealth. Amen. So ano po yung mga substance na ibibigyan natin ng parangal ang Diyos? All possessions, income, resources, talents, and time. Amen. So paano po natin i-honor ang ating Diyos na buhay? Paano po yung application nito? God is honored not by intentions, but by tangible acts of giving and wise stewardship. So, ibig pong sabihin, i-honor natin ang Lord sa ating mga substance, i-honor natin ang Diyos sa ating time, talents, at sa mga bagay-bagay na ibinigay sa atin, hindi yung for the sake of compliance. Hello.
Alam niyo po, kung for the sake of compliance lamang ang pag-honor natin sa Lord, or may mga motibo kang iba, hallelujah. Nakita niyo po si Cain at si Abel? Hello. Si Abel nag-offer ng first, halagang hayop. Kinuha niya yung pataba ng hayop, inihandog sa Diyos. Si Cain, kinuha niya rin yung best fruits, mga bungang kahoy niya. Hello? Inihandog din sa Panginoon. Pero bakit kaya yung kay Abel ang kinalugdan ng Panginoon? Why? It is not by compliance. It is by heart. Amen? Nasa ating mga puso po yan. Amen. Hindi kung gaano kalaki, hindi kung gaano pa man. The Lord looks at the heart. Amen. Hindi natin pwedeng masuhulan ng Diyos kung mayroong something in our heart. Kahit ibigay mo lahat-lahat, if your heart is not correct, may something sa heart mo, the Lord will not please. Amen. Kasi nakikita ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso. At ang binabasa ng Panginoon, ang laman ng ating puso. Amen. At yun po ay nagmamanifest sa atin. Bilang mga tao, may kanya-kanya tayong mga character and attitude. But, makikitaan mo talaga na mayroong mga tao na mabuti. Naniniwala po ba kayo dyan? May mga tao na talagang sadyang mabait, mapagbigay. Amen. At paano po yan nangyayari? Nadidevelop po yan sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Kapag may punong-puno tayo ng pag-ibig, madidevelop yung character natin. Na dati kang masungit, magiging mabait ka. Na dati kang maramot, magiging mapagbigay ka. Na lagi kang mapagmataas, magiging mapagpakumbaba ka. Ay, because hindi ka pwedeng mapuno ng pag-ibig without God. Pag nilagay mo ang Diyos sa puso mo, mapupuno ka ng pag-ibig. At kapag naghandog ka sa Panginoon, makikita niya yung pure heart mo. Ibibless ka ng Lord. Amen. Malulugod ang Diyos. Wala po tayong ibang hahangarin sa mundong ito, kundi malugod ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yun po yung natin hindi malugod si pastor, hindi malugod yung kasama natin sa church, kundi ang mahalagay malugod ang Diyos sa ating mga buhay. We are not here just for people. Di tayo narito dahil sa tao. Di tayo narito dahil sa commitment lang sa tao. Nandito tayo dahil sa commitment natin sa Diyos. Nandito tayo dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Amen. At pag nagmahal ka sa Diyos, hindi ka malulugi. Amen. Walang malulugi, walang masasayang pag nagmahal tayo sa Panginoon. Amen. Pinatunayan po yan ng Diyos sa buhay ko. Kaya malakas ang loob kong ipagsigawan. Pag nagmahal ka sa Diyos, likas na. Hallelujah. Na ikaw ay mapagbigay. Pag nagmahal ka sa Diyos, likas na hindi ka mareklamo. Hello. There are times po na dumating din tayo sa stage or level na nagsasalita pa lang, nagrereklamo na ako. Hello. Nung nagtrabaho nga ako sa land bank, ang tawag sa akin, dugong aso. Last year po, sinaba ako sa group chat ng mga land bankers nung branch na yon sa Roas Boulevard branch. At nagkaroon kami ng reunion. Lahat ng mga nagtrabaho dun sa bankong yon, sa branch na yon, ay nag-usap-usap na magkaroon kami ng reunion. Kasi may mga nag-retire na.
And binigyan ko po ng panahon na pumunta sa MOA, doon yung namin, reunion. Alam niyo po, nung magkita-kita kami, ito yung dugong aso na matapang. Parang ganon. Tapos sabi ng isa, ikaw yung laging nagpapaiyak sa akin noon. Pero alam niyo po, nakita ko kung paano ako binago ng Diyos. Amen. Tagatadyak ako ng mga kahon that time. Ba't sa akin mo tinuro yung kumukuha ng bank statement? Di ba sa'yo na trabaho yan? Hindi ko makita. Hindi mo makita. Yan. Dalawang kahon na yan. Bank statement yan. Ganun po ako dati. At kapag ang umalis nang hindi balay, bukas lagot siya. Hindi ko siyang tatantanan. Manager namin, tinawag ako, halika nga dito. Ano po, boss? Kakampihan mo na naman ang sekretarya mong malasibuyas? Ganun ako. Hallelujah. Napakatapang. Pero unti-unting binago ako ng Lord. Nung nandito na ako sa GSIS, kapag may mga pinapa-implement na mga bagong sistema, reklamo ko, ano na naman yan, boss? Ano yan eh? Madali na nga yung trabaho natin, pinapahirapan pa. Ganon po yung aking mga reactions pag may mga pagbabago. Pero alam niyo po, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, binago ng Lord ang aking mga reactions at mga ugali. Sabi ng boss ko kapag may mga pinapa-implement, matututunan din natin yan. Ganun na yung reaction ko. At sumunod na lang tayo. Ganun na lang. Hindi na dating, ganon. Babaguhin ng Diyos ang iyong pananaw sa buhay. And that time, alam niyo po, napakahirap ng kalagayan ko sa buhay. Pero nung unti-unting binago ng Panginoon ito, hallelujah, naranasan ko ang kamay ng Diyos kung paano ako inangat, kung paano ako pinagpala ng Panginoon. And that time, FYI, that time, nag-a-attend na ako ng gawain ng Lord. Nagtatrabaho ko sa Land Bank. Every Saturday, nag-a-attend ako sa PICC. Kahit ako lang mag-isa. At ang dami kong prayer request. Doon, pag-uwi ko, lahat ng nasa loob ko, sinusulat ko. Lahat ng petition ko, lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko, pag sumagi sa isip ko, sinusulat ko. Alam niyo po, nung sasagutin na ng Lord dahil nakita na niya yung laman ng aking puso, nahanda nang tumanggap ng mga blessings kasi ang Lord, hallelujah, tinitingnan niya kung ready ka na ba sa blessing na ibibigay ko sa iyo. Nung nakita niya pong ready na ako, gumawa ng kaparaanan ng Lord. Dahil ang prayer ko, nakikita ko kasi sa Land Bank ako yung nag-credit na mga payroll ng mga taga-GSIS. Sabi ko, sana dito na lang sa GSIS. Ang laki na naman. Tinanggap lang nila last week yung ganito. Ngayon, meron na naman silang tatanggapin. Mga ganon, no? So, sinusulat ko yan. Sabi ko, Lord, make a way for me na makalipat sa ahensyang ito. Until one time, may ginamit ang Lord na taga-GSIS. Ayaw ba mag-apply sa amin? Ay, gustong-gusto ko po. Kanya lang, wala akong oras na mag-exam. Kasi pag naano ka sa bangko, makukumunoy ka na. Ganun po yung trabaho sa bangko. Dapat within the day tapos ang trabaho mo. Pag hindi mo yan natapos, makukumunoy ka na. Kasi araw-araw, oras-oras, maraming transactions. Hindi po ako makakaalis, ganyan-ganyan, na mag-exam, maghapon yan. Sige, sabi niya, pag break time mo, punta ka dito. Partial po yung aking exam. Ngayon, 1 to 10 ang sinagot ko. Bukas, 11 to 20. Hanggang sa isang linggo, natapos ko yung exam. Pagkatapos po nito, gusto mo ba sa Pampanga? Ay, gustong-gusto ko. Kaya po napunta ako ng Pampanga. Nung time na aalis na po ako sa tinitirahan ko sa Villamor, nakita ko yung aking diary. Umiyak ako ng umiyak. Kasi lahat ng mga
prayers ko doon, tinugon ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ganyan po magpala ang Diyos kapag handa na yung puso natin. Doon niya ibubuhos yung mga desire ng ating heart. Di po ba sabi niya, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag ready na tayo. Ready na ba tayo? Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalin mo lang ang Diyos. Amen. Kasi kapag mahal mo ang Diyos, kung mahal mo yung magulang mo, mahal mo ang Panginoon, hallelujah, handa kang sumunod sa pinapagawa niya sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Lord na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sabi niya dito, ating binasa, balikan natin, and with the first fruits of all your harvest. Ano po yun? Yung first fruits of all your increase. Ang first fruits, giving God the best, the top portion of the top of your income or harvest. Ito po yung mga first fruits. Sino nang nakaranas na maghandog ng kanyang first fruits? To be honest, hallelujah. Ako po naranasan ko yung first fruits nung ma-permanent ako sa GSIS. Tuwang-tuwa ako. Saan ko dinala yung first fruits ko? Hallelujah. Di po ba uso kapag first salary mo, ay maglibre ka naman, first salary. Naalala niyo po yan? May mga sabi ba sa atin yan? Akala natin, kantsaw, ano pala yan, biblical pala. Di ba? Ang sabi ng lolo ko noon, hoy, magpitas kayo ng mga talong. Unang bunga. Sabi niya, pamigay natin ang mga unang bunga. Hello? Yun po yung mga first fruits. Sinishare nila yung first fruits. Amen. So sa Diyos po, ang sabi niya, bigay natin yung ating first fruits of all increase. Ako po, portion. Ang iba, binigay ko sa magulang ko. Yung iba, binigay ko sa church. Yung iba, binigay ko sa mga walang-wala. Doon ko po nilagay yung aking first fruits that time. Amen. So minsan po, kung hindi pa ready yung ating heart, medyo mahirap sundin na ibibigay mo yung first fruits. Pero kapag punong-puno ka na ng pag-ibig ng Panginoon, kayang-kaya mo itong ibigay. Amen. Hallelujah. So yung first fruits po, it is giving God the best, the top portion of the top of your income or harvest. Hallelujah. So kanino po nanggagaling yung ating mga blessings? Sa Lord. Hello, ito po yung nire-remind tayo of ownership. We acknowledge everything comes from God at pinagkakatiwalaan lang tayo. Hindi tayo yung nagmamay-ari. Tayo ay steward lamang. Katiwala. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, katiwala. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay lalong pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Amen. Saan niyo po gustong pagkatiwalaan kayo? Pamamahalan kayo ng Diyos. Hallelujah, ng mas higit pa, ng mas malaki. Katulad ni Joseph, imagine niyo si Joseph, isang dayuhan lang sa Ehipto, pero pinagkatiwalaan siya ng Diyos na mamahala ng malaking bansa. Amen. Ganyan po ang Diyos kapag nakita niya, excuse me, na handa na tayong pagkatiwalaan ng Panginoon, ibibigay niya po yung mas malaking bagay. Amen. So nakita niyo po yung binigyan ng yung parable of the talents. Ito, binigyan ng 5. Yung pangalawa, binigyan ng 10. Yung pangatlo, binigyan ng 20. Anong ginawa ng binigyan ng 20? Nagdoble, nagprosper. Kasi nilagak niya ito. Yung isa, nagdoble din. Kaya yung isa, natatakot po ako.
Hallelujah, binaon ko sa lupa. Para pagdating nyo, ibabalik ko ito na walang bawas, walang kulang. Anong sabi ng Lord? Isa kang suwayil na lingkod, sabi niya. Kunin nyo sa Kanya, yung nasa Kanya, ibigay doon sa mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Hindi nyo po ba napapansin noon, nung walang-wala pa kami, lagi ko sinasabi, ba't ganun ang buhay, nonay? Kung sino yung mga mayayaman, lalo pang yumayaman. Kung sino naman ang mahihirap, lalo pang naghihirap. Napansin niyo po yan? Bakit kaya? Ngayon, alam na natin yung sagot. Bakit? Yung mga sumusunod. It's a matter of the heart. Amen? Alam niyo po yung recent na to na bago kami mag-anniversary ni Brother Maning? Nagkaroon ng Christmas party sa main office namin. At every year, siyempre, pag Christmas party, may raffle. Di po ba? May raffle. So, yung first prize sa raffle is 100K. Second, 50. Buong Pilipinas yan. Isa lang ang mananalo ng 100. Tatlo ang 50. Kasi North Luzon, Visayas, at saka Mindanao. And then, main office at saka South Luzon. Pali tatlong nanalo. Sabi ko, pagpasok ko ng Monday, flag racing. Sister, ang tagal na natang walang nananalo sa raffle sa atin. Sabi ko, ano, wala bang wala nanonood sa party? Wala eh. Maya-maya, mga 11 a.m., matawag sa akin yung Tarlac branch. Sabi sa akin, Jo, congratulations! Sabi ko, bakit? Nanalo ka, hindi mo ba alam? Saan ako nanalo? Sa raffle! Magkano? 50! Praise the Lord! Sabi ko. Tapos, alam mo, narinig ko sa mga ka-office mate ko, ay, kung sino pang maraming pera, sila pa yung nanalo ng raffle. Hallelujah! Glory to God! Amen! And then sa office namin, dun sa section namin, meron din kaming parang exchange gift for raffle. Meron kaming isa doon. Ang asawa niya doon. Medyo may pera siya. So yung exchange gift namin na parang yung bagong ito ngayon na isasabog yung mga gifts. So siya, naglaro siya na may mga doon, may mga kas yang inano. So yung pinakamalaki 500, tapos may 100, may 50. Tapos nung ibigay niya yon, biglang ang nakuha ko yung 500, yung pinakamataas. Ikaw na naman ang nanalo. Glory to God. Alam niyo po, hindi ako mapapanalunin sa mga raffle. Pero ngayon, praise the Lord, nararamdaman ko yung favor ng Lord. Amen. Glory to God. At mangyayari po lahat sa atin yan kapag handa na yung ating puso. Amen. Naghangad ako. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng business. Nung una, parang mahirap. Pero nung hiniling ko talaga sa Lord, sabi ko kahit nag-i-income lang ako ng 1,000 a day, 30,000 a month, okay na ako. Sabi ko, okay na ako pang gastos. Pero alam niyo po, binigyan ako ng Lord ng isang business. The following year, nagdalawa. The following year, nagtatlo. The following year, nag-apat. Pandemic, that time. At ngayon, maglilima na yung bibigay ni Lord. Praise God! Hallelujah! So, ganyan po magpala ang ating Diyos na buhay. Maging handa lang ang ating mga puso. Amen. Kung may mga bagay pa na nagiging hindrance or sagabal sa ating mga puso, linisin po natin ito. Clear up natin. Amen. At patuloy po nating nararamdaman ang kamay na kumikilos. Yung imposible magiging posible. Amen! Hallelujah! Glory to God! Palakpakan po natin ang Lord na makapangyarihan sa lahat. So, hindi tayo yung may-ari, hindi tayo yung owner, tayo ay steward lamang. Pinagkatiwala lang ng Diyos
ang mga pagpapalang ito. Kaya, huwag mong ipagdamot. Kasi, stewards lang tayo. Amen. Hallelujah. Cheerful and generous giving. Anong sabi ng Lord? Sa Proverbs 11 ba yun? Chapter 23, verse 23 to 24. Hindi ako nagkakamali. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. At ang taong maramot ay lalong naghihirap. Amen. Ang taong bukas ang kamay ay pinagpapala. Pero ang taong nakatiklop ang kamay ay lalong nagdaraho. So be a cheerful and generous giving. Amen. Not compelled, but a joyful act, reflecting an open heart, not a closed fist. Again, ano na naman po ito? Yung Amen. Yung open heart po tayo. Bukas lagi ang puso. Hindi yung sinasabi pa lang yung nagre-reklamo na tayo. Hello. Sabihin mo minsan, ay, parang sinasabi ng isip mo, hindi kaya. Pero kapag binago mo yung mindset mo, kaya, magiging magaan po ito. Amen. Dati po, alam nyo, makwenta ako. Gusto ko yung nakaano lagi. Kaya sa office, kapag may mga nag-aalok ng kung ano-ano, hindi kaya. Kung ano-ano, yung mga bagay-bagay na, ay, ang mahal naman. Sa isip ko lang, mahal naman, lalayo na ako. May darating na bag, tigta 20,000, ay, layo-layo ako. Sabi ko, ay, pati yung mga sinasabing, ay, binili ko yan, 5,500, yung mga pit flaps, yung mga ganyan na mga tsinelas, mga ganito, abayanas, ay, di ko kayang mabili yan, ang mahal-mahal, ganyan-ganyan. Hallelujah, darating pala yung time na kaya mo na rin bumili ng mga ganon. Amen! Hallelujah! iPhone, 100K, sabi ko, ay, mabibili yan, ang mahal. Hindi ko iano yung pera ko dyan or what. Pero darating ang panahon, dumating yung panahon, ang Lord mismo i-reward ka niya. Ngayon, naka-iPhone 16 Pro Max ako. Di ba? God is good. Amen. Di ba? Hallelujah. Deserve ba natin? Napagkatiwalaan tayo ng Lord. Alam niyo po, i-level up tayo ng Lord. It's a matter of our heart and mind. Huwag mong isipin mahirap, lalong maghihirap. Huwag mong isipin na walang-wala. Isipin mo, mayroon, ibibigay ang Lord. Kagabi po, meron kaming nakasama. Kasama rin namin yon na dating naglilingkod sa Panginoon. Siya po nagdanas ng grabeng pagsubok. Nakulong pa siya noon, time na yun. Ang sabi niya, I've been through with a hardship, yung ganun. Lalo nung nasa Singapore ako, sabi niya. Alam niyo po ba, yung parang, yung taong ito, gusto ko na siyang i-touch, nasabihin yung mga kalalagayan ko sa buhay. But I never do that, sabi niya. Hindi ko ginawa yon. Ang sabi niya, sa iyo ako magtitiwala, Panginoon, hindi sa tao. Sa iyo ako lalapit, hindi sa tao. Yun po daw ang sinabi niya. Ngayon, ni-restore siya ng Lord. Meron siyang business ngayon na yung machine pa lang niya worth 60 million. Why? Wala siyang kapital. Pero pinagkatiwalaan siya ng tao na may pera. Grabe, di po ba? Hallelujah. Ngayon, may paparating na naman siya na mag-i-invest sa kanya ng 1 billion. May mga ibang project na naman siyang gagawin. Wala siyang kapital. Kahit lupa, wala siya. Pero, bakit dinigyan siya ng connection ng Lord sa mga tao at na-build yung trust sa Kanya? That is favor sa Panginoon. Amen. Bakit siya binigyan ng ganon? Kasi likas sa Kanya ang mabait. Likas sa Kanya ang mapagbigay. Nagulat po ako nung namatay yung asawa ni Joy. Nandun sila Bishop. Sabi, gabing-gabi na yon, bukas babalik sila para sa necro. Ang sabi niya, ay, Bishop, i-hotel ko kayo. Nagulat ako eh. Ang dami nila.
7 yata sila o 8. Yung hotel ko kayo. Sige, tara, pakainin ko kayo sa dinner sa labas. Sabi ko, galante naman itong pare ko nito. Pero alam niyo po, marunong siyang magtanim sa mga lingkod ng Diyos. Kaya po, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon ng grabe. Amen. Nalugbok man siya. Grabe yung kami, witness kami ni Brother Manin kung paano siya naghirap that time. Nag-contribute pa kami para lang mapiansahan siya nung panahon na yon dahil lang sa maraming utang. Pero ngayon, ni-restore po siya ng Lord. May imposible ba sa Diyos? Wala pong imposible. Kapag cheerful and generous giver po tayo, lalo tayong pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas higit pa. Amen. Mayroong talagang likas na mapagbigay. At na-develop po yon dahil nagmahal sila sa Diyos. Amen. Nagmahal sila sa Panginoon. Magmahal tayo sa Panginoon. Amen. Walang lugi pag nag-invest ka sa kingdom ng Panginoon. Huwag mong ipagmaramot. Amen? Hallelujah. So, yung test of priorities, paano na i-handle yung mga blessings na binibigay sa atin ng Diyos, yan po ay nakasalalay sa bawat puso kung paano mo ito i-apply sa buhay mo, yung test of priority. Amen. Uunahin mo ba ang Diyos sa lahat ng bagay? Mayroon pong kalakip na pangako yan kapag ginuna mo ang Diyos sa buhay mo. Di po ba? Pagpapalain ka ng Lord. Amen. At the same time, it is a matter of heart. Alam niyo po, dumating yung point na nasa GSIS na ako at maraming that time, ang church ng Florida, talahib lang ang bubong. Lupa ang floor. Pag nananalangin ka, naglalabasan ng mga ahas sa gilid. Nasa bukid. Umiiyak po ako sa Lord. Parang gustong-gusto kong tumulong sa church. Pero yung kapasidad ko for as earners, hindi kaya. Pero umiyak ako sa Panginoon. Alam niyo po, there are times na kailangan mag-Bible study sa mga malalayong lugar. Pamasahe man lang ng mga magba-Bible study, walang maibigay ang church. Collection namin minsan 150, 300. Alam niyo po, dumating yung point na nag-overtime ako that time. Yung overtime pay ko, nakasobre pa, walang bawas, walang sobra, walang kulang. Ibibigay po yan sa gawain ng Lord. Lord, hindi ako nakapag-Bible study kasi nag-overtime ako. Yung overtime kong ito, ibibigay ko yan sa gawain mo. Para may pamasahe yung mga magba-Bible study. Nakalimutan ko na nga po yun eh. Pero merong isang taong nag-remind sa akin. Ang sabi, alam mo ba si ganito? Ay, oo. Lagi kang kinukwento sa akin kasi treasurer pala siya noon. Kapatiran natin sa Florida. Nagtatrabaho sa ospital. Kinukwento niya. Alam niyo yung siya nagtatrabaho sa GSS. Kasama namin sa church. Nagugulat nga ako sa kanya. Sabi niya, nakasobre overtime pay. Ibibigay niya ng buong buo sa church. Talaga? Talaga? Ganyan. Tapos kinuwento sa akin. Bigla akong na-remind nga doon. Mga bagay-bagay na yun. Na-remind ako, kaya ko. But nakayanan ko palang gawin yun, that time na yun, na hindi pa kami ganon kamayron. Wala pa kaming bahay noon, wala pa kaming ganito. Pero bakit pala nakayanan kong ibigay ito? Sa palagay niyo po, bakit? Because sa aking pagmamahal sa Panginoon. Kapag punong-puno ka ng pagmamahal sa Diyos, ang lahat ay kaya mong ibigay. Diba sa mga nagmamahalan, lahat ibibigay. Ay, tanga to. Diba? Love is blind, napakatanga. Kulang na lang, ibigay. Hello?
Libre ng libre sa girlfriend or what? Ay, di bibigyan yung nanay, bibigyan yung mahal, di ba? Hallelujah! Hallelujah! So kahit ang tingin sila sa atin, nabuwang na tayo sa pag-ibig sa Panginoon, so what? So what? Ang mahalaga, natutuwa ang Diyos. Amen. So sabihin po natin yun, yung matuwa ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! At ang Diyos, kapag nagbigay tayo, meron po lagi siyang faithful response. Amen? Generosity leads to increased provision, enabling greater generosity. Amen. Kapag ikaw ay mapagbigay, ikaw ay mabait, lalo ka lang bibigyan ng Panginoon para mas marami pa ang iyong matutulungan. Ganyan po ang Lord. Nandyan po yung, totoo po yung prinsipyong ito. Kapag ikaw ay nagbigay, lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. The more you give, the more you receive. Amen. Minsan Pasko, makikita mo may maghahatid ng ham sa'yo, may maghahatid ng grocery sa'yo, may maghahatid ng kung ano-ano sa'yo. Naranasan niyo po ba yan? Hindi pa nauubos yung paparating na naman yung padala ng Lord, di po ba? Ganyan magpala ang Lord. Minsan inisip mo, hala, may mga nakadyo ako sa ganito. Hindi ko na kayang bayaran. Parang kinukwenta-kwenta mo yung mga darating na pera, hindi na kaya. Pero alam niyo po, hindi darating yung due date mong yun. Magpapadala ang Diyos ng kamay na gagamitin ng Lord. Amen! Kasi ang sabi ng Proverbs, ang taong matulungin, pag siya'y nangailangan, siguradong tutulungan. Amen! Hallelujah! Kaya wala pong lugi pag tayo'y nagmahal sa ating Diyos na buhay. And before po tayo magtapos, gusto ko pong i-distinguish sa atin yung ating pagbibigay sa gawain ng Lord, yung differences po nito. Yung tithes natin, kamukha ba yan ng first fruits? Hindi po. Ang tithes po, ito po yung 10% of our income na ibinibigay natin sa Diyos. Tithes is mine, sabi ng Lord. Kanino po yung tithes? Sa Lord. Bakit po kailangan nating ituro ito sa bawat isa? Kasi ang nais po natin ay mapagpala ang lahat sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. Minsan, una mahirap. Pero kapag nasanayan mo na, napakadali na. Totoo po yan. Totoo po yan. Mahirap minsan. Paano ako magbibigay ng tithes? Mapuputulan na ako ng kuryente bukas. Hello? Nangyayari. Nangyayari. Realidad. Iiyak ka sa Lord. Lord, gustong-gusto ko pong ibigay yung tithes ko. Mapuputulan na ako ng kuryente. Makikita nyo po, pag sumunod ka sa Lord, maya-maya may padalang kamay ang Lord para sa pambayad mo ng kuryente. Amen! Ganyan po ang Lord, hindi siya nagpapabaya. Lalong-lala pag nakikita niya tayong sumusunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Number 2, yung offerings. Ano po yung offerings? Ito po yung voluntary gifts given above and beyond our tithes. Separate po yung offering, yung love offering. Amen. So yung mga offerings pong ito, pwedeng itong love gift, pwedeng love offering, pwedeng mission offering, pwedeng seed faith offering. Hello, iba po yung seed faith. Pag seed faith, ibig sabihin, binhi. Amen. So ang sabi ng Malakay 3:10, ibigay nyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Buong buo. Test me on this. Subukan nyo ko sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan, sabi niya, ang durungawan ng langit para ibuhos ang first rain and the latter rain. Amen. So ano po, pag binuhos ng Lord ang durungawan ng langit, ibubuhos niya yung ulan. Saan niya po ibubuhos yung ulan? Sa ating mga binhi.
Amen! Para yung binhi, tumubo at mamunga. Kaya kung wala kang binhi, bumukas ang kalangitan. Tinignan niya, walang binhi, walang tutubo, walang mamumunga. So, pag nagbigay po tayo ng ikapo, ito po yung susi para magkaroon tayo ng favor sa Lord. At wag po natin kakalimutan, magbigay din tayo ng seed faith offering sa Lord. Para kapag binuksan niya yung durungawan ng langit, ibubuhos yung ulan, may binhi siyang makikita. May binhi siyang uulanin. At tutubo ito. Pagkatapos doon, pag kailangan na naman ng ulan, bubuksan na naman ang durungawan ng langit para ito ay mamunga ng sagana. Amen. Ganyan po kahalaga na alam natin yung dapat meron tayong tanim. At yung tanim natin, pwede nating utusan. Diba mamaya gusto nyo mag-seed faith offering? Lord, this seed is for my daughter na makapasa siya sa board exam. Itong seed na ito, Lord, para sa aking kagalingan. Itong seed na ito, Lord, uutusan mo yung mga binhi na yung ibibigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah, palakpakan natin ng Lord. And yung first fruit offering, ito po yung giving the first and best of our income or resources to God. First fruit offerings involved giving the first and best of our income or resources to God as an expression of our gratitude, trust, and faith. The Greek word for first fruits is aparche, which means the first of the best. Katulad ni Abel, ihandog niya yung kanyang first fruit at natuwa ang Diyos sa kanya. Amen. Paano po tayo magbigay? Dapat may kagalakan sa ating mga puso. Hindi yung napipilitan lang tayo. Yan po ang sabi ng Lord, di po ba? Magbigay tayo ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. At living with open hands. Ano po yung challenge? Dahil ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos, hindi ito sa atin, magkaroon tayo ng bukas na palad para tumulong. Amen. Magkaburoon tayo ng bukas na palad para magbigay. Dahil ang sabi ng Lord, pag ikaw ay tumulong sa mga mahihirap, ang Diyos, sa Diyos ka, nagpapautang. Hallelujah. Kapag nagpautang ka sa Diyos, babayaran ito hindi lang ilang percent, kundi more than enough na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. So, yung susi po, para tayo ay makasunod sa mga bagay na ito, lagay lang natin ang Panginoon sa ating mga puso. Amen. Full of love. Full of love. Kapag may pag-ibig tayo, lagi natin gustong magbigay. Mahirap po yun yung, alam mo ba, yung gusto kong magbigay pero wala kang iibibigay. Pero nakita ng Lord ang heart mo. Eventually, mararamdaman mo, bibigyan ka na ng Diyos. Kasi it is a matter of our heart. Puso po ang pinag-uusapan dito. Kung paano po tayo sumunod sa mga bagay na ito. Last word po na aking ibibigay sa inyo. Yung Proverbs 8:21, this is my favorite verse. Proverbs 8:21, ang sabi niya dito, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman at aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Palakpakan po natin ang Lord na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y magsitayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Rabasheke, Rabba. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kayo po ay nakatingin sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pagkakaloob mo sa amin na maging mabuting katiwala.
Lagay niyo po ulit yung ating offering sa mga gustong magbigay ng kanilang mga seed faith, sa mga gustong magbigay ng mga first fruits, sa mga iba na gustong magtanim para sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayong mag-atubiling gawin ngayon ang mga bagay na ito. Kung ini-impress ng Diyos sa ating mga puso na magbigay sa gawain ng Panginoon, with our heart na hindi napipilitan, ang ating Diyos ay kikilos sa ating kalalagayan sa umagang ito. Panginoon,